Budol alert mga kada, lalo na sa mga mahilig mag-invest dahil may bago na naman pong nauusong scam ngayon. Ito yung kunwaring paasahing mahal ka ng isang tao, ngunit sa huli ay pera lang pala ang kanilang habol. Ito po ay tinatawag na pig butchering scam. Ano nga ba ito at paano natin mapoprotektahan ang ating mga sarili laban dito? Kasama po natin ngayon ng isang eksperto sa batas upang talakayin ang mga legal na aspeto ng scam na ito, si Attorney Alyssa Aviles Badaguaspo. Maraming salamat po sa pagbisita. Magandang umaga, Attorney Good morning Alyssa. po. Yes po. Good morning. Bati po muna ngayon sa mga manonood. Good morning po sa lahat ng kada na nandirito ngayon. Okay, Attorney. Pag sinabi nating pig butchering scam, hindi po ito lechon. Hindi po. Ito po ay isang scam. Ano po ba itong pig butchering scam na ito? Magandang umaga po ulit sa lahat. Maganda po itong topic natin kasi ito po ay napapanahon dahil nauuso siya. So, ano ba itong pig butchering scam? Actually, para po itong kapatid ng mga love scam. Similar din ang kanilang proseso ng panloloko. Ngayon, ano ang pagkakaiba nila? So, paliwanag po muna natin yung pig butchering scam and then we compare it to the usual love scam. Yes. So, sa pig butchering scam po, ang isang biktima ay makaka-receive ng maaari pong text message or email or messages sa mga social media accounts nila or even sa dating apps. Yung mga sikat po na dating apps ngayon. Magpapakilala sila na papalabasin nilang sila ay kakilala o di kaya ay gustong makipagkaibigan. So, dito po sa pig butchering scam, dinidevelop na nila yung friendship and then it will turn into something more deeper. Ibig sabihin, gusto nilang ma-fall in love. Doon ang itong individual na ito doon sa scammer and then the victim all along sa kanyang isip ay totoong tao ito. Pero in reality, these scammers ay using fake identities. Ibig sabihin, hindi nila totoong pangalan yon, hindi nila totoong pictures ang ginagamit nila. Correct. And sometimes, yung mga videos hindi rin totoo. They use AI or sometimes deepfake or mga fake videos na kinuha lang din nila online. So bakit ba siya tinawag na pig butchering scam? Alam naman po nating lahat kung paano ang pag-butcher ng isang pig. Ngayon sa mga hog dealers, di ba? Ang isang baboy, bago mo siya ibenta sa merkado, papalakihin mo muna. Papatabain. Yes, papatabain muna natin siya. And kapag nasa hustong gulang na siya, nasa hustong timbang na siya, that is the time na pwede na siyang i-butcher, ibenta sa merkado and maitinda na sa mga consumers. So, ganun din po ang pig butchering scam. In terms naman sa kanilang victims, ang mga scammer na ito, para po nilang pinapataba ang kanilang mga biktima. Meaning, yun nga, nadidevelop muna yung pagkakaibigan. And then, nadidevelop yung relasyon. Kasi nga, ang idea nitong biktima ay totoong tao sila. So, once it is fully developed na, ibig sabihin sila ay nasa hustong timbang na, kumbaga. Or hustong pagka-in-love. Yes, talagang fall na sila dito sa akala nilang totoong tao, pero scammer pala. That is the time na i-slaughter na nila. How do they slaughter their victims? Ito na po yung pagkakataon na uubusin na nila yung pera ng biktima. Sa paanong paraan? Ito po ang pagkakaiba ng pig butchering sa love scam. Ang ginagawa po sa pig butchering scam ay pinapag-invest nila sa mga peke naman, hindi naman existing na mga investments. Or even worse, sa mga cryptocurrencies na hindi masyadong maintindihan ng ating mga victims. So, paano nila ito nagagawa, itong panloloko na ito? They sometimes give fake websites. Sasabihin nila, this is a legit website for investments. Malaki ang tubo na makukuha mo dito. Ito ang kikitain mo on this certain period of time. So, malaki ang balik. Sometimes naman, nagde-develop itong mga scammers ng mga apps, mobile apps, and then doon ipapakita nila na eto na, once you invest in this one, cryptocurrency, eto ang kinita mo, nakikita mo naman sa application na yan, this is legit. Wherein, in fact, sila lang din ang gumagawa noon. Yun ay program lang din nila. Yun ang website na dinevelop lang din naman nila.
It's not recognized by any government agency, not even here in the Philippines, not even the BSP, kasi nga ito po ay peke. So, ito yung process ng slaughtering, yung inuubos nila ang pera mo. Ngayon, minsan ay pinapalalim pa nila to kasi sasabihin nila, oh, kumita ka na, ito ang kinita mo. Pwede kang mag-cash out. Oh, you can have a certain amount. Eh, di paniwala ka naman. Sasabihin mo na, okay, maganda to after this period, very short period of time, meron na akong kinitang ganitong amount. So sa umpisa, bibigyan ka pa ng money. Yes, there are some instances na ganon. Meron namang instances na wala talaga. Kasi sasabihin mo, kailan ko ba makukuha yung in-invest ko? Kailan ko ba makikita yung kinita ko? Tumakbo na. Yes, and then ang sasabihin naman nila, you need to invest more. Kasi kailangan you reach a certain amount para mailabas mo yung pera mo dyan. So that is the way of slaughtering. Inuubos ang pera mo. Ngayon, kailan mag-i-end ito? Natatapos po itong pig butchering scam once na malaman ng mga scammers na ito na wala ka na talagang perang maibibigay. Yun ang time na i-ghosting ka na nila. So, ang pagkakaiba naman niya sa love scam naman kasi ay hindi nakafocus sa pag-i-invest into cryptocurrencies or whatsoever. Love scam naman, nagfo-focus sila sa may ipinadala ako sa'yo, kaso na-hold sa customs. So you need to release the certain amount of money para mailabas natin to. Sasabihin nila, nagpadala ko ng magagandang mga gadgets, cellphone, laptops, tablets, even cash. There are instances na sinasabi, naglagay ako ng cash doon, kaso hinold ng government agency na to kasi sabi, masyado daw mahal. So you need to pay this para mailabas nila. So ang diferensya lang nila, attorney, yung papupuntahan ng pera, kunwari. Yung isa investment sa pig butchering, yung isa naman parang may pinadala ako sa'yo. Yes, may pinadala ko. Or sometimes sasabihin naman sa love scam, meron akong sudden emergency. Na-aksidente ako. So, out of your love to me, baka po pwedeng matulungan mo naman ako na sa aking hospitalization, whatsoever, sa aking pagpapagamot. So, yun po ang difference nila. Attorney, bakit sa tingin mo, kahit paulit-ulit na ang mga warnings natin against all kinds of scam, ay nagtatagumpay pa rin ang mga ganitong klaseng scams? Actually, kasi sino ba ang binibiktima nila? Siguro yung mga mag-isa na lang sa buhay. Yes, yung mga vulnerable, yes. The age range na actually tinatarget nila is yung mga above 30 years old, even up to 80 years old, based on studies. Yan ang target nila. Kasi the younger generations, they already get it na mga scam ito, mga scheme ng panloloko ito. Pero yung mga older generations na yun nga, sabi nyo nga, Miss P, mag-isa na lang sa buhay o kaya naman naghahanap sila ng makakasama sa kanilang buhay or makakapag-ahon siguro sa kanila sa hirap. Kasi nga, usually, they introduce themselves as foreigners. Kaso, the thing is, hindi lang naman siya talamak dito sa Pilipinas. Even abroad, even on the Western countries, talamak siya. Actually, meron ngang news early this year, about 5,000 Australian citizens ang nabiktima. Wow. And ang nakapagbiktima ay they found out na itong scam na ito ay nandito sa Pilipinas pala. So, yung scammer nandito sa Pilipinas? Yes, so yung group ng scam na yun ay nandito sa Pilipinas. So, the Australian government and the Philippine government, they are coordinating with each other. As to the Filipino citizens naman, madami din ang naluloko. Not specifically on the pig butchering scam kasi medyo bago siya sa atin. But on the love scam, mababalitaan natin, from time to time, meron silang mga nalulokong tao. Kasi nga, nagtitiwala itong mga kapwa natin Pilipino na they offer love, not just money, not just pag-ahon sa kahirapan, pero yung pagmamahal ng isang tao. So they recognize that. Ano po yung mga red flags para ang mga kada natin ay maging mas aware? Yes, so ang dami po. So para sa kaalaman ng lahat, first of all, kilalanin po ninyong maigi. Hanggat maaari, if gusto ninyong makipag-friend sa taong hindi ninyo kilala, nakita nyo lang sa social media, nag-message lang sa inyo. It may not be usual, pero hingi po kayo ng identification nila. Kung meron silang maibigay sa inyo na pagkakakilanlan, IDs or whatsoever, that is the number one. Ngayon, ang red flag niyan,
kung makikita nyo naman po na sa friends nila, sa social media, napakakonte, and they do not post anything personal, wala masyadong pictures. And if you ask, ito po ang number 1, if you ask for video conference sa kanila, if you makikipag-video call ka sa kanila. Yun ang maganda. Yes, ayaw nila. Oo, ayaw nila. Or, dun kasi po usually po yung mga social media accounts nila, makikita mo maraming post pero hindi sila yun. Oo, yes. Kung sino-sino mga identity theft talaga po. Or catfishing. Kaya maganda po yung video call. Yes, makipag-video call po kayo. Ngayon mapapansin niyo minsan sumasagot yan sumasagot ng video call. Pero recorded na yung mga video na pinapakita nila. So, grinab lang nila somewhere else, sa internet lang din yung video na yon, and then ine-edit lang nila, papalabasin na yon. So, maging conscious po tayo sa mga ganong bagay. Another red flag po is yung sudden instance na manghihingi sila ng pera or they propose something that involves money. Okay. So, yun po. Kasi naman po, siguro kung invested na yung mga emosyon ninyo, Yes. parang minsan, parang hindi mo na masyadong mamasamain yung pagbibigay mo halimbawa ng konting pera for konti muna sa umpisa tapos parami ng parami. Kasi parang nakuha na yung loob mo diba? Yun talaga ang kanilang scheme. Kukuhain nila or you fall for them para nagtitiwala ka pagdating sa finances. Tsaka parang sometimes, minsan naiisip talaga natin, nabalitaan ko to pero hindi ganito tong taong to. Kasi parang iba yung pinaramdam niya sa akin Hindi to scammer. Yun na mismo. Nag-succeed na siya. Siguro po ngayon, nag-i-improve na din yung mga scammers na yan kasi there are reports na gumagamit na din sila, Miss P, ng AI. So, artificial intelligence. So, talagang ginagamit ng AI ay mga mabubulaklak na mga salita na hindi mo makakalaing nanloloko lang. So, yun. Nag-i-improve po talaga itong mga scammers na ito. Grabe. Kaya, attorney, para po sa ating mga kada, hindi naman namin sinasabing, wag naman kayo makipagkilala or wag na po kayong makipag-date. Pero, yun, tatandaan lang po natin yung mga red flags na binanggit ni attorney. At kapag meron, wag naman sana, kung meron pong mabiktima dito, sino po at anong kaso ang pwede nating ipataw sa kanila? Yun nga, sabi nga po ni Ms. P, maging mapagmatsyag lang tayo kasi meron naman pong nagiging successful talaga ang friendship and umaabot even into marriage sa mga social media apps na yan and sa mga dating apps na yan. Talaga pong mag-iingat lang tayo. Titingnan po natin yung mga red flags na nabanggit natin kanina. Ngayon, kung tayo po ay talagang minalas, sabihin na natin, at naging biktima po tayo nitong pig butchering scam or other forms of love scams, ano po ang pwede natin gawin? Number 1, ito po talaga top on the list. I-gather po ninyo lahat ng pieces of evidence na meron kayo. You gather it. Ipunin po ninyo. Mag-screenshot po kayo ng conversation. Kung nagpadala po kayo ng pera, for sure, meron po mga receipt yan. Ipunin po ninyo, you compile it. Kung may mga recorded videos kayo, kuhain po ninyo yon. Ngayon, after compiling all these pieces of evidence, punta po kayo sa PNP-ACG or the Cybercrime Group. Yan po. Kasi sila po ang nag-handle talaga ng mga cases na ganyan. Ngayon, kung medyo talagang malaki ang nakuha sa inyo, talagang milyones, sabihin na natin, nandyan din po to assist us is the NBI naman, Cybercrime Group, meron din po. Pwede din po sila mag-assist, tapos kasi meron po silang mga proseso na ginagawa, tina-track down po nila yung mga IP addresses, tapos inaalam po nila kung sino ang gumawa nun or saang lugar. And number 3 po, nandyan din ang DOJ, Cybercrime Office. Sila naman po yung tutulong sa atin na magproseso ng pag-file ng cases before the prosecutor's office and so on. Ngayon, kung sa tingin po natin ay na-violate naman or nakuha naman nila yung mga personal data natin or personal information, sensitive personal information, pwede rin po sa NPC or the National Privacy Commission. Madami po tayong pwedeng puntahan. Ngayon, ano ang mga kasong pwede nating isampa? Ang dami po, ang lawak, case-to-case basis. Pero the general laws na pwede nating i-apply is number 1,
Article 315 of the Revised Penal Code, which is estafa. Kasi nandun po yung deceit or panloloko, tapos meron pong nakuha sa atin na pera or bagay or whatever, nagpaloko or naloko po tayo dahil doon sa mga pinagsasabi nga nitong scammer. That's number 1, estafa. Pwede nagfo-fall din po siya sa RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Kasi nandiyan naman po nagfo-fall ang online fraud. So mas mabigat po ito sa estafa kasi 1 degree higher po ang penalty na ini-impose dyan. So ang maximum penalty po kasi ng estafa, maximum na po ito is 12 years to 20 years. So mas mabigat kung magfo-fall po siya sa cybercrime or the Cybercrime Prevention Act kasi 1 degree higher nga siya. So magpo-fall po dyan ng identity theft, yun nga, online fraud, and the rest po na pwedeng applicable sa atin. Nandyan din po ang RA 10173 or the Data Privacy Act. Yun nga pong binanggit ko kanina, kung sa tingin ninyo, kinuha, ginamit at dinocument ang mga information na nakuha sa inyo, labag naman po yun sa Data Privacy Act natin. Andyan din po ang AMLA, pwede din. Anti-money laundering. Yes. Kasi nagpapadala po tayo, sabihin na natin na local or abroad, tapos malaking pera, questionable po yan sa AMLA. Tama. So madaming cases, case-to-case basis. Pwede nga rin siya actually pumasok sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Kung meron kang sinend na medyo malalaswang mga pictures kasi nga you are in the idea na talagang kayo ay may relationship, pwede din pong pumasok yun doon. So case-to-case basis. Nakikita ko lang po talagang mga challenges dito kasi itong mga scammers, they are anonymous eh. Diba? Sometimes they belong to a different country. Yes, yun nga po. So, hindi ko naman po sinasabi na this is not possible. It's possible to file a case before them, pero medyo magiging mahirap kasi nga, number 1, they are anonymous, hindi natin na sila makikita, hindi natin alam kung nasaan sila. And then the second one is, paano kung hindi pala itong mga scammers na to nandito sa Pilipinas? Paano kung sila ay nasa abroad? Yes. So, dyan napapasok yung mga cross-border na jurisdiction and so on, na mga treaties o extradition. Kaya, attorney, iiwan mo na lang ng isang matinding word of caution ng ating mga kada para hindi sila mabiktima to begin with. Yes po. Number 1 po, talagang you look at the red flags. Yun po talaga. Maging mapagmatsyag po tayo. Napakadami pong manloloko talaga, especially on the social media. So, yun po ang number 1. And second, pakinggan po natin yung mga paalala ng ating gobyerno or sometimes yung mga text messages sa atin, yung mga reminders sa social media na nagsasabing iwasan natin ang mga scammers and we should be vigilant. So, yun po. Ngayon kung kayo po naman ay sadyang minalas at talagang dumating na sa puntong naloko, huwag po tayong mahiya. Kasi yung iba po hindi na talaga na lang nagrereklamo kasi nahihiya, sasabihin nila kasalanan naman namin, we willingly give them money and so on. Hindi po. Kayo po ay naloko, kayo po ay biktima. So lakasan po ninyo ang loob ninyo, lumabas po kayo, humingi po tayo ng tulong sa ating mga concerned government agencies. Yan po. Yes. At para sa karagdagang konsultasyon, attorney, yes, ng mga kada natin, please tell them how to contact you. Yes po. Thank you po for this opportunity. You may contact me po through my social media account, a.avileslaw po. Yan. Yun. Maraming salamat, Attorney Alyssa. Thank you po. Madetalye at exhaustive po ang binigay niyo sa aming paalala at information tungkol dito. Kaya mga kada, lagi sana tayong maging maingat sa anumang uri ng transaksyon na ating ginagawa, mapapisikal o online man yan. Hindi kasi biro ang ganitong uri ng scam, lalo pa na ang nakasalalay dito ay perang pinag-ipunan natin ng matagal na panahon. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!